Welcome to our vlogs! So what's up mga kapatid ko? To our vlog. So yun guys, magkaano tayo? Ayusin natin yung mga tinanim natin na kamatis guys. So yung tubig hindi pa umaano. So ayusin natin yung mga kamatis. Pinutas na ni Mahal yung pagtatanim, paglilipatan natin ng kamatis, ripating guys. Ang liit. So maglalagay tayo ng dito ng lupa dito sa natin. Tayo ng lupa dito sa ating nakikita nyong pot. Kukuha tayo ng lupa dito guys. So maglalagay tayo ng lupa dyan. Pupunuin natin ng lupa yan. So mag-iipon na tayo ng lupa. Guys, mag-iipon na tayo ng lupa kasi dito tayo kukuha ng lupa. Yan dito. Ayan, lambot. Ang ganda ng lupa talaga dito guys. Panalo, lupa, ang lambot oh. Sabi nila pag ganito daw yung lupa, hindi daw makakatanim guys. Eh, ang ganda nga ng lupa na to. Pasambasa. O diba, ang dami natin nasasandok. So yan. Ay. Pwede rin natin directly na dito na lang kaya natin itanim. Kaya lang baka mamatay dito eh. So dito na lang muna sa ating lagayan. Diyan muna natin tanim. Mag-iipon lang tayo ng lupa dyan guys. Para pag-repotting natin doon sa may lupa na siya guys, diba? So nagtanim na ako eh. Na ako. Patay ka na? So ayan, okay na siguro yan guys. Ito yung tinanim ko, yan oh. Yung luya, tapos ito yung tinanim natin na kamatis guys. Ayan yung kamatis. Yan. So ito yung nilagay natin dito. Ay. So ilagay na subukan na natin ilagay yung iba. Yung ibang kamatis na ganito, yung malaki na siya. Ayan oh, ang dami ng ugat, guys. Ay, ang ganda na ng ugat niya. Look guys, oh, ugat-ugat na siya. So ayan na guys. Ano lang natin siya. Yan. Lagyan na natin pa ng lupa, guys. Maugat na pala yung loob niya, guys. Ang ganda na. Maugat na yung loob niya. Sobrang ugat na. So magdadagdag na tayo ng lupa dito, guys. Ugat na yung lupa, yung ugat. Nakita niyo yung ugat kanina. So maglagay pa tayo ng lupa. Oh. Ang lambot ng lupa dito. Kaya lang iba kasi may halo ng bato eh. Kaya so ayan. Dagdagan lang natin yung lupa. Oh shucks. Full force guys. So yeah, ganyan na natin, di ba? Tapos mamaya didiligan natin yan. Oh. So ayan guys. So patuloy yan. Ang ganda na ng mga ugat niya guys. Kasi talagang buong gisos yung ugat. Oh. Ayan. So ganyan guys. Ganyan lang. Huwag na natin siya masyadong ibaon guys. Huwag na tayo masyadong magbaon. Oh. Ang kinagandaan dito sa lupa na to kasi mabasa-basa na siya, 'di ba? Ay. Mabasa-basa na yung lupa. So ayan, ganyan na siya guys. Iwanan na muna natin siyang ganyan. Sigat. So dito natin siya lalagay. Guys.
Itabi na natin siya dito sa mga tinanim natin, guys. Meron tayo, puros kamatis to Hinakikita nyo kamatis yan. Tapos ito kamatis din to Tapos yung sili, guys, di ko malaman doon sa sili kung ano nangyari. Ba't nagkaganon? Ang tagal niyan tumubo. Ayan ito, may isa pa lang yung ano ng sili ko, guys. At least tumutubo siya, di ba? So, ganyan. Gawin muna natin yung ganito. Maging successful yung ating pagtatanim nito. Itong ating kamatis dito sa malaking pot natin, guys. So, ganyan lang. So, kailangan niyang maarawan, guys. Ayan. So, nilalagyan ko siya ng mga itlog-itlog. Yung balat ng itlog, guys. Iba pa magluluto tayo ng itlog. Yan. Nilalagyan natin siya. Ayan. So, may balat siya ng itlog. So, diligan natin ng konti to the highest level, guys. So, yun na nga, guys. Kumuha tayo ng water. Diligan pa natin yung mga tanim natin. Kasi minsan napakainit, guys, diba? Kaya, yan. So, ayan ang tubig. So, ayan na, guys, ang ating mga tanim. Sana dumami tong ating kamatis. Yan, ganda na nung ano niya, guys. So, ayan, nilipat ko lang. So, maganda pa lang magtanim dito sa mga gantong maliliit na pot, no? Tapos, tsaka mo siya ililipat, guys. So, maghahanap pa tayo ng mga ganyang lagayan, guys. Yan tayo magtatanim talaga. So, ayan, guys. Sarap. May mga kaanang tayo, kamatis. Yan ang ating mga kamatis. Grabe, no? Oo, diba? Guys, natapos na tayo sa ating pag-aano ng kamatis. So, tapos na rin ako mag-igib, guys, doon sa ano namin. Doon sa aming balon, guys. Ito yung saksakan, guys. Nakapag-ipon na tayo ng tubig doon sa balon natin. So, ganito, ano natin tong wire. Titiklop natin tong wire, guys. Nakita nyo ba yung paligid ko? Ang ganda ng aking background yun. Kaya lang ang dami na namin basura, guys, na naka-plastic. Hindi namin masunog yung mga basura. Naipon na yung sasako yung mga basura namin. Kasi nga nag-uulan, di ba, guys? So, hindi natin masunog pa. Tapos, doon sa may taas namin, dami na, ang tataas na nung ano. Ang tataas na nung mga halaman, guys. So, wala pa tayong chance para malinis pa yung likod. Yung dadaanan. Tsaka may tubig pa yun, malamang, no? May tubig pa yung sinusunugan namin ng basura doon. Yung pinahukay namin noon. Diba? So, ang hirap, guys. So, nakasabit lang yung mga basura namin. Tapos, ginagalaw pa ng pusa. Nagkabutas-butas yung sako. Yung sako nagkabutas-butas, guys. Panoorin mo ba ako? Ika lang, guys. Diyan muna kayo, So yun na nga, guys, natapos ko na lahat ng mga ibang gagawin ko. Tapos na ako maghugas ng plato, tapos na ako mag-ano ng tubig. So relax muna tayo, minom muna tayo ng tubig natin, guys. Tapos na tayo, guys. So mamaya, napanood natin yung panahon, guys. Di ako mapaglaban ng damit ko kasi may mga sinampay pa kami doon na hindi pa natutuyo. So bukas na lang siguro ako maglalaba, guys. Bukas na lang siguro ako maglalaban ng mga damit natin nga natira. So, minom muna ako ng tubig. Whew. So, dumadami na yung tanim natin kamatis, guys. Kasi ang mahal ng kamatis, guys. Sa totoo lang, ang mahal ng kamatis. Kaya gusto kong kamatis ang tinatanim, guys. Para pag gumawa ako ng pasta, guys. Nakita nyo ba yung niluto ko yung tuna pasta? Na wala akong sauce na ginamit kundi kamatis lang at cream cheese. Guys, sobrang sarap. Guys, nagustuhan nila Dora, guys, ng pasta. Sayang, bro mo, guys, nagtabi lang ako ng isang gano'n na sa mangkok.
Kulang pa sa akin bitin. Ang sarap guys. Grabe. Simple-simple. Hindi mo na kinailangan ng mga creamer. Dahil kasi nandun na sa cream cheese yung lasa niya. Tapos pinaghalong kamatis. Konti nga lang yung kamatis ko nun guys. Kung maraming kamatis, ang sarap-sarap nun guys. Sobrang simpleng-simple lang. Tapos talagyan natin siya ng maraming bawang. Kaya lang wala pa akong bawang no, kundi yung mga bawang na ginamit ko. Yung bawang na ginawa ko sa suka. Guys, yung sa suka. Kaya yung mga bawang na nilalagay ko doon sa suka, ano yun pang all around talaga, pang ano talaga guys eh. Pag magigisa ako, nauubusan ako ng mga bawang. Wag lang sibuyas guys, hindi tayo nag-stock ng sibuyas dun sa mga bowl, sa mga jars natin. Kasi poisonous na yun guys, pag ganun. Di ba? Poisonous na, di ba? Poisonous na yung pag ganun guys, na tumatagal yung sibuyas dun sa pagkain. Pag giniwa natin yung sibuyas, dapat yun, lulutuin na kagad yun. Kaya itatoppings mo na dun sa ano mo, pagkain mo, di ba? Sa mga insalada nyo, gano'n. Pero wag nyo itatabi sa rep. Ubusin nyo na, i-consume nyo na habang kumakain kayo. Habang nandun yung sibuyas na yun, guys. As mahusay din yung sibuyas, guys, pag alis ng mga toxic, guys, sa bahay nyo. Sa mga, kunyari, may mga binabahing, di ba? Binabahay, may mga allergies. Binabahing, mag-aano ka lang ng sibuyas guys. Hatiin mo lang sa gitna yung sibuyas or search nyo na lang din ha. Kasi nakalimutan ko ni. Ang ginagawa ko kasi dun, yung sibuyas sinahati ko sa gitna. Syempre binalata na yun. Nahati sa gitna, tapos hayaan mo lang siya sa loob ng bahay mo. So yung sibuyas, sisip-sipin ng sibuyas, yung mga toxic, yung mga bad na mga pollution, yung mga ganun na masisingot mo, ganun. So yun, nakakaalis ng mga bahing. Tapos, yun pa, meron pa sa bawang naman, makati yung ilong mo guys, makati. Magdiktik ka lang ng bawang, ganun mo, i-rub mo lang sa ilong mo, mawawala yung kati ng ilong mo. So hindi mo na kailangan ng mga inhaler na gusto ko yan, kati ng ilong ko, kati ng ilong, bawang lang guys. Pero yun mo, makikita lang natin sa, ano diba, sa kitchen natin yung mga home remedies, diba, mga nakakagamot na talagang natural guys na kakainin natin, ipapahid natin. Kaya mag-research tayo ng mga iba pang gamot na talagang makakagaling sa atin guys. Kaya itong malunggay talaga, inaantay ko talagang tumubo itong malunggay. Nagtampo kasi yung malunggay natin guys. Yun doon, nagtampo yung kinukuhanan ko, nakita niyo yung malaking malunggay dati. Nagtampo, ano yan? Taho? Nagtampo yung malunggay guys. Yung malunggay namin dito. Sa tambo. Tambo, akala ko taho. Kulit yung tambo naman ito. Palpak. Manipis, no? So, yun na nga guys. Ganun. Grabe yung malunggay na. So, hindi tayo makainom ngayon ng malunggay. Kaya pag itong malunggay na ito na tinanim ni Mahal na medyo may tumutubo na ng mga maliliit, dire-diretso na yan. So, pag tumubo talaga yan, guys, iinom talaga ako ng malunggay. Huwag na daw, hindi na nga daw dapat tanggalin sa tangkay. Hindi na daw dapat ilalagay sa tangkay yung malunggay. Hindi na daw inaalis dapat sa tangkay. Pag pinapakuluan daw, talaga dapat nasa kasama na yun, hindi na pinipira-pira. So, pa ganun. Dahil kasi nandun din daw yung nutrients na makukuha natin. Yung mga vitamins na makukuha natin dun sa tangkay ng malunggay. Kaya talagang miracle plant talaga yung merong malunggay. So ngayon lang namin na-appreciate yung malunggay guys. Kasi noon, grabe ang dami naming malunggay sa Manila. Kasi yung kabilang lote namin, puno ng malunggay yun. Sobrang, yung kapitbahay nga namin, nangihingi ng mga, yung mga flower ng malunggay, nilalagay pala sa pagkain yun. Pati di ba yung mga mahaba na yung malunggay guys. Ganun. So yun na nga, share ko lang sa inyo guys, yung ating pagtatanim, ating mga ginawa ngayong umaga. So ganun lang yung ko guys, yung ginagawa ko. Tinatapos ko na buong umaga guys. Yung mga dapat kong tapusin guys. Kasi mamaya sabak na naman tayo sa pagpo-post ng mga condo na binibenta natin, yung mga properties na for sale na mabinibenta natin. So kailangan na nating magsipag guys. So, kailangan na nating makabenta na talaga guys ulit, diba? Para, ang dami pa kasi nating pagagawa dito sa bahay natin guys na naiwan nung gumawa sa amin dito.
As in, grabe talaga guys. Tapos may mga anay na rin. Yun nga, yung ilalim ng cabinet ko. As in, yung loob ng cabinet ko is kahoy. So, nakakadala. Bakit kahoy pa yung napalagay ko doon? Hindi pa ako gumamit ng mga aluminum guys. Yung mga bago ngayon na hindi inaanay. Yun. Tapos, bala ko rin yung kisame ko. Papalitan ko na kasi, ano lang tis. Yung kisame na to, pag nabasa to guys, as in, para siyang semento na, ano na lang, matutunaw, mababaksak, ganun. Kaya, nakaka 3 years na kami dito. So, pero nagpa-powder na siya. Doon sa may kwarto namin, may pinalagyan ko lang ng ano yun, plaster. Para hindi umano yung powder. Nagpa-powder na siya guys. Kasi hindi siya kapares ng iba, no. May mga uwang kasi siya. Ganun. So yun, pag nakaipon tayo at nakabenta na tayo, magpapaayos tayo ng bahay. Papa-PVC na rin natin to. Yung kisame natin, yung hindi na kinakalawang talaga. Yung hindi na kinikalawang yung kisame, kasi talaga pang matagalan, na hindi tayo mapeperwisyo guys. Kasi sobrang perwisyo ako dito sa bahay na pinagawa ko guys. Kasi talagang binigyan ko ng budget na maayos yung gumawa. Pero katulad sa kisame, maliit lang yung bahay namin pero ang gastos ko sa kisame is 22,000 ang binayad ko sa kanya. Kisame lang. Sobrang liit lang na itong bahay kung ilalagyan niya ng kisame. Siguro mga nagastos lang niya dito na mga hardy flakes dito na gastos lang niya. Siguro, wala pang 10,000 siguro na gastos niya. Siguro mga ano lang na gastos niya dyan is, naka-ano lang siya dyan. Siguro mga 12,000 lang ang nagastos niya. 22,000 guys, 22,000 yung binayad ko sa kanya. Magkano ba yung labor niya? Diba? Hindi naman siguro dapat abutin ng 22,000 yun, yung labor nila. Kasi ilang araw lang naman gagawin to Yung kisame na to, siguro pinakamatagal na is 2 days. Na magkisame ka ng ganyan, 2 days na yung pinakamatagal. Oo. Kasi 3 sila nun. 3 pa sila nun. Diba? So, ang dami natin problema talaga dito guys na pinagagawa na yung tayo lang tayo lang yung nagpapasensya. Alam niyo, puro 3 years, nag 3 years na ako dito sa December. 3 years na ako dito sa February. February, 3 years na ako dito. Nagawa yung bahay ko is February. 3 years na ako dito sa February. So, 3 years ko na rin siyang inuunawa, iniintindi. Diba? Pero ikaw po yung, ibang manggagawang, ikaw po yung makikisama sa kanila. Grabe. Ikaw po yung makikisama, ikaw po yung uunawa sa kanila. Grabe guys, hindi ko na nga siya siningil doon sa mga, sabi ko yung lababo ko kailangan kong paggawa. Ang binigay pa lang niya sa akin para doon sa lababo is 2,000 pesos. So, paano ko pa uumpisahan yun, yung lababo? Ang bayad ko sa kanya sa lababo, sa paggawa niya ng lababo namin is 12,000. 12,000 ang bayad ko sa kanya dyan. Sa pagpagawa ng lababo ko. No? So, ang ginawa niya dito sa lababo ko, hindi niya sinimento yung loob. Kahoy ang nilagay niya guys. Kaya ngayon, binubukbuk yung kahoy dun sa loob. Kahoy ang nilagay niya, grabe. Akala ko naman simento. Tapos, hindi rin napalitadahan na maayos tong bahay namin, yung loob namin, hindi na finish. Dahil kasi naubos yung semento, ginamit niya siguro yung semento dun sa lababo. Guys, ganun niya ako ginago. Grabe. Kasi lahat talagang, alam mo yung napapakabait ka na lang, iniunawa mo sila, pero sumusobra. Yung talagang inaano nila yung PC mo, sumusobra sila dun sa pang-aabuso, yung ginagawa. Diba? Ilang beses ko nang pinasa Diyos na lang Diba? So, yun nga ang sabi ko. Sabi ko sa kanya, kasi sabi ko, sige kuya, akala ko naman magbabayad na siya nun. Ng 10,000. Sabi ko, sige kuya, 10,000 na lang. 10,000 na lang ibayad mo sa akin para tulong ko na lang din sa'yo kung wala kang pera. Pero mo ako pa nag-adjust, guys. Totoo lang. 10,000 na lang. Hindi nagpadala siya. Ma'am, ang dami niyang alibay. Dami niyang sinasabi. So, iniwawa natin yun. So, ilang buwan ang lumipas na naman. 2,000 lang ang pinadala niya. So, may balance pa siyang 8,000, guys. Uy, alas siya. May balance siyang 8,000 ngayon. Yung 8,000, di natin alam mo kailan niyang ibibigay. So, ganun kasakit yung ulo natin sa kanya. Tapos, nabalitaan ko na Ay, nag-abroad na yung asawa sa sobrang hirap na ng buhay nila, guys. Alam mo, talaga kasi pag hindi ka gumawa ng tama sa kapwa mo, guys, talagang kakarmahin ka talaga. Hindi kayo makakaahon sa buhay.
Diba? Hindi kayo makakaahon, hindi kayo makakausad sa buhay. Dala-dala nyo yung karma na yun. Diba? Dala-dala nyo yung karma na yun kung gano'n nyo pinahirapan. Nako, tinamba mo na naman yan, be. Kulit ni Muning, tinamba na naman yung palanggana, bagawin niyang bahay. Muning, tinamba mo na naman. Masisira yan. Masisira. Wala na tayong ipunan ng tubig. Sumaling. Muning. Kulit ni Muning. Maligalig yan pagka umaga eh. Ang ligalig nito pag Muning! Sino ang ginawa ni Muning? Tinumba na naman niya yung ano guys eh. Tinumba niya yung palanggana guys. Gagawin niyang bahay yan. Matagal niya nang inaano yun na gusto ito yan. Pumapasok na sa palanggana. Tignan niyo, pumapasok na sa drum. Ayan na guys, pumasok na sa drum. Ang kulit talaga, no? Ginawa niya yung bahay-bahay. Ginawa ng bahay-bahayan. Gusto niyo yung ganyan guys. So yun na nga guys, yun na lang yung mga kwento-kwentuhan natin guys. Naintarap ako ni Muning, sarap na ng pagkukwento ko guys. Ang sarap na ng kwentuhan natin guys. Si Muning pumasok na dun guys. Ow, sakit. So guys, thank you for watching my video guys. Please subscribe to my channel, Amor Vlogs. And don't forget to to subscribe and watch my previous videos guys. Huwag yung puros live na mga pinanonood nyo. Puro kayo live guys. Tigilan nyo yung okay, bye. Bye-bye.